Good morning. Yeah. The word eyes without no S. Yeah? Yes, it's an I. Me? What am I doing? I finished this one pack. Okay. But they can last so you don't have low iron is normal for everyone. Not everyone. If you eat vegetable rich in iron, Yes. and like you know, it will not be nice for you. You will get will grow without iron when it's small quantity. Now that you're still young, you need to fill the iron you lose. So you're taking medicine. Because all my friends have low iron. They are taking also. Like soon. They are taking. So I don't know if it's like the same medicine though. Because when I took my medicine in the bus, my friend. Yes? I moved it. Careful guys. Because when I was taking my medicine yesterday in the bus Mm. with Jan and Phil, my friend left school. She asked me what medicine Not is your this? friend, seatmate. But she's basically my friend. Oh, you're eating like a mama. It's gone. It's come in the morning, Kian. I keep forgetting. Go brush your teeth. I keep, and then I can have it. I thought Saturday I had it. I didn't know. Sorry about Saturday. I forget. I took my brush home. I got one for her. I got for you. Hold on. This one. With the cookies. Cuckoo? I might put one. Cuckoo? Okay, the first Kian, the
It's coming. It's coming. I will clean again here. Doctor. Ayan, paalis na yung mga bata. Bye, kids! Bye-bye! Hi! Hello! Naghahanda si Mami Laura. Ano na ba yung hinahanap ko? Ay, yung phone para mag-music tayo sa ano. Anyway, saan ako pupunta? Maganda ang araw ngayon. Naka-ready na ako. Hindi ako magluluto. I-reheat ko lang yung food kasi asan na yung susi ko? Ay, hindi pa pala ako ready. Wait. Then ko guys kasi magbubungkal na si Mami Laura. Mag-prepare na ako. I mean, tanggalin ko yung mga damo kasi madali lang tanggalin ngayon dahil basa ang lupa. Kaya magbunot-bunot ako doon. Mag-ready na tayo sa ano guys, sa pagtatanim para sa summer. Anyway, mag-ano lang naman ako, magtangga-tanggal ng damo. Sabi ni Mr., hintayin ko daw siya. Hintayin ko daw siya na magbunot-bunot guys, magbungkal. Sabi ko, oo, tanggalin ko lang yung ano, sabi ko, tanggalin ko lang yung damo-damo. And wala yung binan ko, naglakad-lakad siya. Tara, samahan niyo ako, naka-ready na ako. Yung pangbungkal ko, ano kayang dadalhin ko? Saan na yung pangbungkal ko dito? Ay, gising na ang dalawa. Wait lang. Hindi ko mahanap yung pangbungkal ko. Mamaya balikan ko. Tulog pa yung dalawa eh. Hindi ko pa sila inan. Tignan ko dun mamaya yung pangbungkal ko guys. Anyway, yun na nga, hindi ako magluluto. At saka the same time, magpapaaraw ako. Maganda ang sikat ng araw, hindi siya masakit. Yay, andito na naman ako guys. Mag-ingay-ingay dito. Hindi ko pa inopen ang mga aso ko. Oh, maganda ang magbunot. Oh, saan kaya ako mag-umpisa? Wait lang, ihanda ko ang sarili ko. Lagay natin ang ating gloves. At the same time, dito ko ilagay yung phone. Makinig tayo ng music para ganahan tayo mag trabaho. Mahilig ako sa music. Kahit hindi naman ako marunong kumanta. Ay, naku. Lagay dyan ka muna may camera. Sabi ni ate, Laura, natatawa daw pag nag-iisa akong mag-vlog kasi sabi niya para kang timang. Ano daw pakiramdam, nagsasalita, sabi ko. Parang baliw ate, sabi ko naman. Natatawa daw siya pag yung mag-isa ako nagsasalita guys. Sabi ko, hindi lang ikaw ang natatawa, si Mr. din. Sa ate. Tuwang-tuwa si ate eh.
Para kang timang. Sabi niya sa akin, timang ang tawag niya sa akin. Ayan. Sabi niya, reklamo ka ng reklamo na na ano, na uulan. Ayan, tag-araw na. Yay! Pero hindi natin alam guys, paiba-iba ang weather. So, ayan, binalot ko na ng 2 beses yung kamay ko. Okay, saan ako mag-umpisa? Ano ba yan? Gusto ko mag-music, sabi ko. Ilagay ko yung camera dito. Tignan nyo, maparami na naman ako ng trabaho ngayon. Ay, ang ganda ng pag-upan mo dun sa mga kasi malambot yung lupa. Oh, bilis oh. Nabibigla si Mister. Magugulat siya. Kasi sabi niya hintayin ko daw siya. Hindi ko na siya mahintay. Sa inyo nung Sabado hinatid ni Mr. si Kian, and then hindi ko alam na lumapit daw yung nakilala ko sa church guys, yung sinasabi ko sa inyo, na i-share ko sa inyo na humingi siya ng prayers, lumapit sa akin, and then kilala niya kasi yung si Kian, si Mr. hindi pa niya nakilala, and then yun na nga, yung anak niya naging kaibigan na kasi ng mga bata, kasi 'di ba sabi ko kaedad ni siya yan yung panganay, and then kaedad ni Kian yung pangalawa. So nung hinatid ni Mr. nung Sabado, siya daw ang lumapit kay Mr.
Sabi niya daw, hi Kian. Tinanong niya daw ako, where is your mom? Tapos hello, sabi niya daw. Tapos hello daw, hello sabi niya kay Mr. Kasi pinakilala niya yung sarili niya kay Mr. And then, hindi ko alam na nag-usap sila. And then, nung dumating si Mr., sabi niya, nakita ko yung kaibigan mo, sabi niya. Yung nanay ni Carlo. Sinong Carlo? Hindi, wala namang Carlo. Na nakilala kong bata. Tapos, yung sabi niya, yung humihingi sa'yo ng prayer. Hindi Carlo. Sabi ko, okay. Akala niya daw Carlo. Tapos, tinanong ko siya, anong sinabi sa'yo? Wala, sinabi niya daw, kumusta? At saka mag-say hi daw ako sa'yo. Sabi ni Mr. At then, tapos, sabi ko, anong masasabi mo? Hindi mimik si Mr. Wala namang ngayon, wala naman ng problema guys. Kasi, nakilala naman na niya yung tao. And si Mr. marunong din naman mangilatis. So, sabi niya, basta winarningan lang ako na wag masyadong dumikit. Alam niyo, mag-precaution, ganun. Kung magkwento, hayaan ko lang daw, makinig lang daw ako. Basta hanggang dun lang. And ayaw niyang papuntahin ko sa bahay. Kung gusto niyang mag-meet kayo, wag sa bahay. Sa labas kayo, sabi niya. Oo naman, sabi ko. At hindi naman siya nag-o-open ng politics guys. About sa life niya ang ino-open niya sa akin. So nakikinig lang ako. Anyway, okay na kami. Wala nang problema. Maano na yung loob ko kasi nakita na ni Mr. Nag-usap sila. So yun, pinaalalahanan lang ako ni Mr. Basta wag lang ako masyadong maging close. Yun lang. Alam nyo, yung sabihin lahat ng sikreto ba about sa life. Hayaan ko lang daw na siya ang mag-open. Yun ang sabi ni Mr. Ngayon. And then, nung kinagabihan, nag-message sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, nakita ko yung Mr. mo. At, ang bait niya, sabi niya. Pero hindi daw sila nag-usap ng matagal kasi nagmamadali daw si Mr. Sabi ko, buti linapitan mo siya. And then sinabi ko sa kanya, alam mo kasi, sabi ko, nagdududa yung asawa ko. Wala akong ililihim sa kanya, sabi ko. Naintindihan niya daw, sabi ng babae, yung alam mo, naintindihan niya daw kung ganun ang pagkakilala niya kasi lalo daw siya din nagsabi sa akin, lalo daw dito sa Lebanon mahirap magtiwala, yun ang sabi niya sa akin. So at least sabi niya na kilala na niya ako at hindi na kayo magka-problema kasi sinabi ko sa kanya guys na na ganito, pasensya kung kung minsan late ako nagre-reply kasi minsan talaga tumatawag siya, nag-uusap kami, ganyan, nag-i-invite siya na punta ako sa bahay niya kasi malapit lang yung bahay niya dito guys, walking distance. And one time na yun na nga, pumunta kami kasama ang mga bata. So sabi ni Mr., kung pupunta ka doon kasama mo yung mga bata, wag kang mag-isa, sabi ni Mr. Okay, payagan naman niya ako na magpunta sa bahay niya basta kasama ko ang mga bata, wag daw ako mag-isa. So yun, and inamin ko sa kanya, sabi ko yung asawa ko nagduda sa'yo, sabi ko. Sabi niya, it's okay, lahat naman tayo ganun pag yung syempre unang pagkakilala tapos nag-open na ako sa'yo, sabi niya. And ganun din ang iisipin ng iba, pero ikaw kasi, sabi niya, iba inopen ko yung puso ko sa'yo, sabi niya. Yun ang sabi niya. Kaya nag-open daw siya sa akin kasi mabigat na daw. Tinanong ko siya, alam ba ng nanay mo? Sabi ko. Sabi niya, dati daw basta
maano ang istorya ng buhay niya guys, mala MMK. Anyway, hindi ko na lang ikwento kasi kasalanan ang magkwento ng istorya ng pamilya, ibang buhay. Kaya lang, ni-share ko lang sa inyo kasi yun na nga, na-share ko sa inyo guys na lumapit siya sa akin and ganun ang pagkakilala ni Mr. sa kanya and nagkamali si Mr. So ngayon, si Mr. wala naman ng problema, basta inano lang ba ako, kinausap ako na wag masyadong, alam nyo na, kasi dati may experience na kami na gano'n na i-judge kami sa last, after all ng pagkakilala sa isa't isa, i-judge ka. So ayaw na ni Mr. ng ganun guys, maranasan ko kasi ako iyakin ako, dinidibdib ko talaga yan pag alam kasi ni Mr. na ano, madali akong tawag nito, madali akong ang tawag nito, maniwala ba, madali akong maluko, yun in short. Kaya yun, ngayon natuto naman na ako. Andito na naman ako, parang timang sasalita ba. Natawa ako pag sinasabi ni ate, parang kang timang Laura. Ganun talaga, sanayan lang. Nasira itong gloves ko, bili ako ng bago. Ang bilis ko doon I'm sure 2 days 3 days, ayan makita nyo ng brown ang garden ko guys. Tapos bukas dito or mamayang hapon matapos ko ito guys, hindi ko na kailangan si Mr. Siya na lang magbungkal. Bungkalin namin yung lupa para maano ba siya. Ay, kuko ni Mami Laura. Ayan, pahinga lang and then pasok na ako. Tama na ngayon. Kita na naman, brown na naman siya. Paano ko ba ito? Nandito na ang bata, mga bata. Hello! So, how are you? Good. No, last 2 hours we skipped because there was much basket between our teachers. Nandito na sila. Ihanda ko lang yung pagkain nila guys.